Isang inihinalang snatcher ang nahuli sa tulong ng CCTV camera na nakalagay sa isang barangay sa lungsod ng Taguig. Si Jiggy Manicad, naka-alerto 24, eksklusibo. Ito ang kuha ng CCTV ng barangay Ligid Tipas sa Taguig. Makikitang naglalakad ang dalawang tao. Biglang sumulpot ang isang tricycle. Maya-maya pa, nagkaroon na ng komosyon. Isang snatcher pa lang sakay ng tricycle na iyon. Di nagtagal, nakatakas ang sospek, tangay ang bag ng biktima. Habang ang kasama ng biktima, tumakbo papalapit sa kamera at humingi ng tulong sa mga taga-barangay. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nahuli at nakasuhan ang sospek. Isa lamang daw ito sa mga kasong nalutas sa kanilang lugar dahil sa paglalagay ng CCTV sa buong barangay. Sa halagang 1 milyong piso ay 21 kamera ang kanilang naitanim. Nitong Oktubre lamang sinimula ng proyekto. Tinatayang bumaba ng 80% ang crime rate sa kanilang lugar dahil sa proyektong ito. Ang isip ng kapitan namin, yung mapanatili yung peace and order dito, yan, isang paraan yan na kahit narito ka lang sa barangay, monitor mo ang buong kapaligiran. Ang mga dating gumagawa ng krimen sa kanilang lugar ay tila na-alarma na raw at hindi na nanggugulo. Huwag na silang bumanda rito dahil kitang-kita galaw nila. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Halos mapaiyak si Comedy King Dolphy sa mga batikos. Excuse me po. Sa ilang kontrobersyal na eksena sa pelikula niyang Father Jejemon. Git niya gusto lang niyang magpasaya at hindi mang-offend ng sino man. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nakita ko siyempre dahil parang pinasambulat sa buong mundo yung nangyari. Isang eksena lang naman yung puputulin na yun. Hindi na itinago ni Mang Dolphy ang kanyang hinanakit sa reaksyon ng ilang religious group patungkol sa ilang eksena niya sa MMFF entry ng Father Jejemon. Ayon sa statement ng charismatic group na Bukas Loob sa Diyos Covenant Community, kinokondena nila ang isang eksena kung saan aksidenteng nahulog ang ostya sa dibdib ng nangungumunyong babae. Sacrilegious din daw ang dating ng isa pang eksena kung saan sumama naman ang pustiso sa ostya. Para kay Mang Dolphy, wala raw siyang intensyon na bastusin ang relihiyong Katoliko. Siya na raw mismo ang nagpatanggal ng kontrobersyal na eksena para hindi na raw siya maka-offend pa. Pwede ka raw ipaglaban. Sabi ko, huwag na natin ipaglaban. Ayokong makalaban ang mga pare. Nagmamahal ako ng pare dahil ako lumaki ko sa angle kong pare. Layunin daw ng King of Comedy na magpasaya ngayong Pasko at hindi makapambastos. Ako mapagmahal sa Diyos. Ako ay mamamatay na nga ako. Ako nga sa Diyos lang ako sasandal. Kapagkat ako, wala na ako nilalaan sa buhay ko ngayon, kundi magdasal. Pagkatapos, maaaring huling pelikula ko na ito kukuhanin pa ako, tapos gaganyanin pa ako. Kakalabanin ko pa ang Diyos. Sus Mario Joseph. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Sa Miyerkules na kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez at isa sa mga excited, ang ninang na si megastar Sharon Cuneta. Makichika kay Lars Santiago. Nitong weekend pa lang, pumunta na sa kanilang rest house sa Laguna ang mag-asawang Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan kasama ang kanilang mga anak at si Mami Elaine para doon magpasko. Pinaganda ang mabuti ni Sharon ng Pasko mula sa mga regalo sa kanyang pamilya at maging sa pagkaing lulutuin niya, lalo pat sila raw ang host ng Christmas lunch ng mga Pangilinan. Ako baka mag-goose. Gagawa ko ng Christmas goose. Like last year naman, New Year yun. Tapos maraming pagkain pag sa amin. Siyempre maraming cake. Yun ang hilig ko. Binigyan na rin ni Sharon ng regalo ang kanyang mga anak. Para kay Casey, bag daw ang kanyang ibinigay. Samantalang masaya na raw ang megastar sa card na ibinibigay sa kanya ng mga anak. May regalo na kaya kay Sharon si Kiko. Hindi ako humingi sa kanya pero meron siyang minana. Sila magkakapatid, may minana sa Nueva Ecija na property na nagsisave up kami to turn our piece into a little farm. Sa Miyerkules, dadalo si Sharon sa kasal ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Masaya si Sharon na isa siya sa mga ninang.
I was one of the very few that Ogie trusted bago pa nalaman ng tao. So I was always feeling for them kasi alam ko okay naman sa ex ni Ogie. So parang they had to go through so much. But I'm very happy that finally they're going to be together. May mensahe si Sharon para kina Ogie at Regine. I'm just really happy that you're finally together, and this way, yung official na official. And I want to thank you very much for picking me. It's my honor to be your ninang. But I'm happier because Regine said she will not call me ninang. Thank you, Reg. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Yan ang mga buena manong chika this week. Tutuguli bukas sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Taon-taon, dinadayo yung kalye Policarpio sa Mandaluyong. Dahil sa nagagandang dekorasyong pamasko doon, silipin natin ang mga pakulo na mga bahay doon ngayong taon. Nakatutok si Rauna. Rauna! Mel, pagkagat ng dilim, muling nagliwanag ang Policarpio Street, ang kalyeng sikat na sikat dito sa Mandaluyong tuwing Pasko. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang mga bahay dito sa Policarpio Street. Bago mag-alas 7 ng gabi, isa-isa nang inilawan ng mga residente rito ang kanilang mga dekorasyong pamasko. Kaya naman isa-isa na ring nagsidatingan ng mga bumibisita sa kalyeng ito na tila naging parke na. Ang bahay na ito, tinawag ng House of Santa Claus. Di na kasi mabilang pa ang dami ng Santa rito. Sa labas ng gate, ilang Santa na ang tila bababati na sa mga dumadalaw rito. Tuwing Pasko rin, takaw atensyon pa rin ang bahay ng pamilya Dalisay. Tadtad ng Christmas lights ang kanilang tirahan mula bubong, bintana hanggang sa kanilang gate na mabusising dinisenyohan ng iba't ibang kulay ng Christmas lights. Kwento ng katiwala rito, halos triple ang inaabot ng bill sa kanilang kuryente. Kahit mabigat, malaking binabayaran, parang pinaghandaan na nila, wala na lang din sa kanila. Parang sumaya na lang din sila nga ganyan ang ginagawa nila. Si Santa Claus at kanyang mga reindeer naman ang bida sa warehouse na ito. At kahit walang snow sa bansa, feel pa rin ang White Christmas sa mga snowmang nakadisplay rito. At syempre di mawawala ang Belen na nagsisilbing paalala ng dahilan ng pagdiriwang ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. Tuwang-tuwa naman ang mga dumarayo rito ngayong gabi. Kami pumupunta dito kasi nga nakikita namin sa PB ang ganda ng pagkaka-picture dito sa Policarpio. Kaya every time na pupunta kami, pagka tuwing magpapasko, pupunta kami dito. Even before coming here, I saw many other places, but not as richly decorated as here. And that's really amazing, fabulous to see that. Thank you very much, sir. Mel, hanggang alas 10 lang ng gabi nakailaw ang mga bumbilya sa mga bahay rito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 5 araw na lamang at darating na talaga ang Pasko. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Katutok kami 24 oras.